Oh, partner, ang ganda rito. Tingnan mo, garden to sa loob ng mall. This is called the Oasis. Dahil siya ay floating. Ay, ganun? Nasa second floor tayo, partner. Ah, talaga? Oo, di ba? Hindi Na-feel mo? pwede. Tsaka pwede ka kumain dito basta mag-order ka lang sa mga restaurant dyan sa tabi. Ah, okay. Romantic dito. Kasi doon marami nakakita eh. So, dito ka talaga. Nagtatakad ka pa ng mga plants. Pati plants ngayon, kinokonsyaba mo na. Para Tarzan and Jane ang dating. Ewan ko sa'yo. diba? O, partner, pag-usapan naman natin to. Ito, art form naman to ng mga Japanese. Ito yung origami. Ang maganda nito, partner, ha? Ang creativity mo lalabas dito. Tsaka very accurate to. Kailangan saktong-sakto. Alam mo, matagal na yan. Pero dito sa Pilipinas, meron ng grupo na naglalayon na siyempre maipakalat nila yung art of folding. Origami Philippines ang grupo na yan. Ang galing nila mula sa mga simple hanggang sa mga pinaka-komplikado kaya nilang gawin. In fact, nakagawa sila ng imahe, figurine, ganun sila kagaling. At kung gusto nyo matuto, tinuturuan nila kayo. Sa tulong ng Facebook, nagkaroon ng pagkakataon na magtipon-tipon ang grupo nito na mahilig at magaling sa origami. Ang libangan na ito na pagtitiklop ng papel, nabuo ang Origami Pilipinas. Pinangunahan ito ni Leo Natividad na magsimula siya maghanap ng friends na kapwa niya bihasa sa origami craft. Well, nagsimula ang Origami Pilipinas, that was October 5, last year to be exact, through Facebook. I just clicked origami and then I found out that may mga origami folders na here in the Philippines. I contact them hanggang sa nagkaroon kami ng first eyeball sa Circle Memorial. Okay, yes, Quezon City Memorial. And then, doon na nagsimula na may mga, aside from simplified origami, may mga complex, basic, and then they have their own specializations. For example, the 3D origami, functional, and snapology, and some other fields. Dating nagtuturo ng origami si Leo sa mga kabataan na may special na pangangailangan at last year nang matipon niya ang 12 miyembro. Karamihan sa kanila ay profesional na at ang iba naman mga estudyante, kabilang na ang pinakabata nilang miyembro na 11 anyos. So far, our youngest is Marty, 11 years old. And then our eldest, no need to mention. Una silang gumawa ng exhibit para ma-showcase ang kanilang artistry sa origami kung saan marami ang bumilib. Dito rin sila nakakuha ng mga kliyente. Kaya naman halos ma-sold out ang kanilang mga obra at nagkaroon ng pagkakataon na kumita mula rito. So dito talaga nagsimula kami sa wala, as in. Hanggang sa, ang ginawa ko, kung ano lang yung meron na sila, we will start from it. Hanggang sa dumami na, this is a self-funding. Hanggang sa nalaman nga na ng isang mall na ganito ang grupo, and then they supported us. Hanggang sa, based from that very minimal fee, and then pinambili na namin ng papel, hanggang sa dumami, hanggang sa ngayon, marami ng mga clients which is possible. Nag-upgrade na raw ang origami mula sa simpleng tiklo para makabuo ng isang karakter o imahe. Ngayon, pwede na rin makabuo ng mga functional at maging palamuti, tulad na lang ng origami lampshade. Target din nila ang may turo at may bahagi ang kanilang talento sa iba't ibang eskwelahan at magsagawa ng workshop. Maybe on putting up a business, first you must have to love the business that you're going to napapasukin. No, at the same time, mastery also. So kailangan bago mo ilabas yan, dapat mo nang you must have the mastery skills. Nang sa ganon, because I believe in the quality not on the quantity. Kaya pag nag-exhibit kami, tinitingnan ko muna yung vision na the quality is perfect.